Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum GMRC 5 Quarter 2, Week 4. Ang ating paksa ay mga tungkulin ng bawat kasapi ng pamilya. Para sa maikling balik-aral, kompletuhin ang mga pangungusap. Maipapakita ko ang aking pagmamahal sa aking mga magulang o tagapangalaga sa pamamagitan ng paglang. Mahalagang maipakita at maipadama ko sa kanila ang pagmamahal ko sapagkat siping banggit. Pumili lamang ng isang siping banggit o quotation sa mga sumusunod. Ipaliwanag ang mensaheng nais ipabatid ng siping banggit o quotation na ito. Children that aren't taught accountability for their actions grow up to become adults that think nothing they do is wrong. From Moms Living Thrifty. Isinalin sa Pilipino ang mga bata na hindi tinuturuan ng pananagutan para sa kanilang mga gawa ay lumalaking may paniniwala na walang mali sa kanilang ginagawa kapag sila ay naging matatanda na. Children need to learn to take responsibility for their actions so that they do not become adults believing that nothing is ever their fault. Isinalin sa Pilipino, ang mga bata ay kailangang matuto na maging responsable sa kanilang mga kilos upang hindi sila maging mga matatanda na naniniwala na wala silang kasalanan kailanman. Talasapan. Balikan ang mensahe ng siping banggit o quotation. Sa unang hanay, isulat ang kahulugan ng salitang nakasulat ayon sa iyong pagkakaintindi. At sa ikalawang hanay, sagutin ang mga tanong na nakapaloob dito. Halimbawa, sa talasalita kahulugan, responsable, pagtupad o pagganap ng mga tungkulin. Sa usapan o talakayan, bakit mahalaga na ang bawat kasapi ng pamilya ay responsable. Kapag ang bawat miyembro ay responsable sa kanilang mga tungkulin, mas magkakaroon ng tiwala at kapayapaan sa loob ng tahanan. Pananagutan. Sa palagay mo, ano ang iyong pananagutan sa pamilya? Paniniwala. Ano ang mga paniniwala na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang o pamilya? Matatanda, bakit mahalagang pakinggan ang mga payo at gabay ng mga matatanda? Para sa pangalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, ang pananagutan ng isang miyembro sa kanyang buong pamilya. Pananagutan sa pamilya. Ang pananagutan sa pamilya ay nangangahulugan ng pagiging batid sa mga obligasyon o responsibilidad ng mga miyembro ng pamilya sa kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng mga pananagutan sa pamilya, ang mga miyembro ng pamilya ay magiging responsable sa mas malawak na kapaligiran. Ang pananagutan ay ang kamalayan ng tao sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon. Narito ang iilang mga pananagutan ng isang miyembro sa kanyang buong pamilya. Pagpapanatili ng magandang pangalan ng pamilya. Ang magandang pangalan ng pamilya ay itinuturing na imahe ng sarili ng isang pamilya na walang kapintasan. Ang pagpapanatili ng magandang pangalan ay mahalaga dahil ito'y nagbibigay ng magandang impresyon sa iba.
Upang mapanatili ang magandang pangalan ng pamilya, inaasahan na ang mga magulang ay magtuturo ng mga moral na halaga sa kanilang mga anak. Halimbawa nito ay ang paggalang sa iba, pagpapanatili ng pagkakapamilya at pagpapanatili ng mga sinabi at asal. B. Pagsunod sa mga patakaran ng pamilya. Ang mga patakaran ay hindi lamang umiiral sa paaralan. Maaari rin namang magtakda ang mga magulang ng kanilang sariling mga patakaran sa pamilya. Siyempre, dapat aprobado ng lahat ng mga miyembro ng pamilya, kasama na ang mga anak. Ang mga patakaran. Sa pamamagitan ng mga patakaran, inaasahan na ang mga miyembro ng pamilya ay makapagbibigay ng mabuting kaugalian sa kapaligiran ng pamilya. Sa bandang huli, may ilang mga benepisyo rin ang mga patakaran ng pamilya, tulad ng pag-iwas sa mga pagtatalo na nagdudulot ng mga pagtatalo, pagpa-practice ng disiplina, at ang mga miyembro ng pamilya ay magkakaroon ng higit na pagmamahal at pagrespeto sa isa't isa. Pagpapanatili ng pagkakaisa sa pamilya. Nais ng bawat magulang na magkaroon ng isang maayos na pamilya. Ito'y pangarap na hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat. Napakahalaga ng pagkakaisa ng pamilya. Bakit? Sapagkat ang isang maayos na pamilya ay naglilikha ng pagmamahal at pakikisama sa bawat miyembro nito. Ang pagiging bahagi ng isang pamilya ay hindi lamang hanggang isang linggo o isang buwan, kundi panghabang buhay. Ngunit para mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya, kinakailangan ng mga magulang na kumilos. D. Pag-uugali ayon sa mga pamantayan sa pamilya. Kailangan nating sumunod sa lahat ng mga naaangkop na pamantayan sa buhay panlipunan. Ganito rin kapag tayo ay nasa bahay. Ibig sabihin nito, kailangan nating sundin ang mga itinakdang pamantayan sa loob ng bahay. Tunay nga na ang kapaligiran sa pamilya ang unang kapaligiran para sa pakikisalamuha, kaya mahalaga ang pagpapatupad ng mga pamantayan sa pamilya. Halimbawa, dapat tawagin ng mga nakababatang kapatid ang kanilang mga nakatatandang kapatid ng may paggalang, huwag magsalita ng mabigat at humingi ng tulong ng magalang kapag kailangan nila ng tulong. Pagpapanatili ng kaligtasan, kaugnayan at kaginhawaan sa bahay sa loob ng pamilya. Ang kalinisan ay hindi rin nagpapahuli. Sa iba pang mga punto, ang dahilan ay ang isang malinis na pamilya ay magbibigay daan sa isang malusog na pamilya. Ang kalinisan ay hindi lamang nagmumula sa isang miyembro ng pamilya, kundi maging sa kabuuan, simula mula sa personal na kalinisan hanggang sa kalinisan sa bahay. Aksyon sa larawan. Suriin ang bawat larawan at ang posibleng mensahe nito. Sa ikalawang hanay, ilarawan ang aksyon o gawin nito at kung paano ito magagawa ng maayos. At sa ikatlong hanay, ipaliwanag ang epekto ng aksyon o gawi na ito sa buong pamilya. Aksyon sa larawan, ilarawan ang aksyon o gawin nito at kung paano ito magagawa ng maayos. Epekto, ipaliwanag ang epekto ng aksyon o gawi na ito sa buong pamilya. Para sa ikalawang larawan, pangatlong larawan, ikaapat na larawan.
Ika-5 larawan. Surinawa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sa inyong tahanan, ano ang pangunahing pananagutan o responsibilidad mo? Sa iyong pagtupad sa responsibilidad, ano ang epekto nito sa iyong pamilya? Kaugnay na paksa bilang 2 mga modelong pamilyang Pilipino sa panahon ngayon. Ang mga pamilyang Pilipino sa kasalukuyang panahon ay nagmumula sa iba't ibang anyo. Mga pamilya na may nagtatrabahong ina. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga tahanang Pilipino ay may mga nagtatrabahong mga ina. Sa mataas na gastusin sa pang-araw-araw at pagbabago sa pamumuhay, madalas na hindi sapat ang kinikita ng asawa upang suportahan ang pamilya. Mga pamilya na may mga tatay na nananatili sa bahay. Ang pagpili ng tatay na maging tagapag-alaga sa bahay ay maaaring batay sa kanilang personal na sitwasyon at pangangailangan ng kanilang pamilya. Mga pamilyang latchkey. Ang mga pamilyang latchkey ay kung saan ang mga magulang ay hindi available na alagaan o bantayan ang mga bata bago o pagkatapos ng paaralan at sa mga bakasyon sa paaralan. Ang terminong latchkey ay tumutukoy sa katotohanan na ang mga bata ay may sariling susi upang makapasok sa tahanan ng pamilya. Pamilya ng isang magulang o solo parent. Ang isang pamilya ay maaaring may isang magulang o solo parent. Sa tradisyon, nangyayari lamang ito kung ang isa sa mga magulang ay namatay. Ngunit ngayon, dumarami ang bilang ng mga pamilyang may isang magulang dahil sa paghihiwalay ng pamilya na nagdudulot ng paghihiwalay, pag-iwan o anulasyon ng kasal. May mga pagkakataon din na ang isang bata ay itinataguyod ng isang hindi kasal na magulang, isang tiyahin o tiyuhin, o kahit isang lola o lolo. Mga pamilyang may magkahiwalay na mga magulang. Maraming pamilya ang mayroong ama at ina na nagtatrabaho sa ibang bansa o sa malalayong mga bayan, lungsod o probinsya. Kaya't sila ay malayo sa kanilang pamilya at tahanan sa loob ng mahabang panahon. Mayroon ding mga pamilya kung saan ang trabaho ng asawa ay nangangailangan ng madalas na paglalakbay sa malalayong lugar na nagpapalayo sa kanila sa kanilang pamilya. Sa ganitong uri ng mga pamilya, ang natitirang magulang ay tumatayong nagpapalit sa tungkulin ng nawawalang magulang o absentee parent. Mga pamilyang pinaghalong may bahay o blended families. Ang isang pinaghalo o binuong pamilya ay tumutukoy sa mga magulang at mga anak mula sa kanilang mga naunang pagsasama na nagkaroon ng bagong pagsasama. Maaaring may mga anak na biological at hindi biological. Pag-aampon, ang labis na kahirapan, pagiging isa o solo parent, at pang-aabuso ay ilan sa mga pangunahing salik na nagtutulak sa mga magulang na iwanan ang kanilang mga anak. Ang mga pamilyang nag-aampon ay nagpapakita ng pagmamahal at pagtanggap sa mga bata na hindi nila biological. Para sa ikatlong araw. Family Diversity Poster. Hahatiin ang inyong klase sa 3 hanggang 4 na grupo. Gumawa ng poster tungkol sa iba't ibang anyo ng pamilya. Ihanda ang papel, larawan at dekorasyon para sa poster.
Ipakita at ipaliwanag sa klase ang poster at ang kahalagahan ng bawat uri ng pamilya. Narito ang rubric. Surinawa, sagutin ng mga sumusunod na tanong. May bago ka bang natutuhan sa paksang ito? Ano ang mga iyon? Mayroon ka bang anumang mga pagsubok, katanungan at mga alalahanin sa pag-unawa sa mga bagong konsepto ng paksa? Ano ang mga iyon? Sa palagay mo, makabuluhan ba ang mga bagong konsepto na ito na iyong natutuhan? Bakit? Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa bilang 3. Mga hamon ng miyembro ng pamilya na may dalawa at magkasabay na tungkulin. Ang mga hamon para sa mga miyembro ng pamilya na may dalawang at magkasabay na tungkulin ay maaaring magkakaiba depende sa kanilang sitwasyon at responsibilidad. Ilan sa mga posibleng hamon sa kanilang hinaharap ay suliranin sa sobrang trabaho. Ang mga suliranin sa sobrang trabaho ay tumutukoy sa issue na ang mga mag-asawang nagtatrabaho sa full-time ay may mas kaunting oras at mas limitadong mga mapagkukunan para sa mga gawain sa bahay. Ipinapasa nila ang ilang mga responsibilidad sa ibang tao upang malutas ang mga suliraning dulot ng sobrang trabaho. Suliraning tumutukoy sa pagsusuri ng mga paniniwalang moral o normative dilemmas. Ito ay mga suliraning tumutukoy sa pagsusuri ng mga paniniwalang moral ng mga tao. Lalo na ang mga nagtatrabahong mga ina ay hinaharap ang social na pamantayan na inaasahan na manatili sila sa bahay at alagaan ang kanilang mga anak. Itinuturing ang pagtatrabaho ng full-time bilang pagiging egoista at nang sa kawalang kabahalaan sa kalagayan ng mga bata. Mga suliranin o pagsubok sa pagkakakilanlan o identity dilemmas. Ang mga pagsubok sa pagkakakilanlan ay kaugnay ng pagtugon sa iba't ibang mga pangangailangan ng papel. Halimbawa, sinasabi ng mga kababaihan na kanilang binabalanse ang mga tungkulin sa pamamagitan ng pagpapakita ng agresibong kilos sa trabaho kapag kinakailangan at pagpapakita ng maalalahaning asal kapag nasa tahanan. Mga suliraning kaugnay sa lipunang nagpapaligid o social network dilemmas. Ang social network dilemmas ay tungkol sa mga suliranin na dala ng pag-aalaga sa mga kaibigan o grupo ng tao habang mayroong mga responsibilidad sa pamilya. Ito ay maaaring magdulot ng pag-aalala sa pagtugma ng oras at enerhiya sa pag-aasikaso sa pamilya at pagkikipagkaibigan. Mga hamon ng miyembro ng pamilya na may dalawa o magkasabay na tungkulin. Maghanap ng kapareha. Ang isa ay magsasabi ng problema at ang isa ay magbibigay ng solusyon. Isulat ito bilang pangungusap. Magpalit ng kapareha. Gumawa ulit ng problema at solusyon. Bilang buod, gumawa ng talahanayan ng mga problema at solusyon. Gamitin ito sa pagbuo ng mga pangungusap. Halimbawa, problema, walang sapat na oras ang mga magulang para sa kanilang trabaho at para sa pamilya. Solusyon, magtulong-tulong sa pagbuo ng schedule na naglalaman ng mga tiyak na oras para sa trabaho, pamilya, pahinga, at iba pang mga gawain. Magtalaga ng mga prioridad sa oras upang malaman kung aling mga gawain ang pinakamahalaga at dapat unahin. Pangungusap, napakahalagang magkaroon ng balanse sa oras
ang mga magulang para sa pamilya sa kabila ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa trabaho at sa pamilya. Para sa ika-4 na araw, sagutin ng mga sumusunod na tanong. Batay sa mga gawaing ito, ano ang napakahalagang mensahe na natutuhan mo sa pagharap ng mga hamon kasama ang pamilya? May nagbago ba sa iyong mga pananaw bilang anak at kasapi ng iyong pamilya? Journal, sumulat ng personal na reaksyon, opinyon, tanong o suhestyon sa pinag-aralang paksa. Maaaring gumawa ng gabay sa pagsusulat ng journal. Halimbawa, unang talata, maikling buod ng iyong natutunan mula sa aralin. Ikalawang talata, batay sa iyong mga natutuhan, paano ito nakakaapekto sa iyong pag-iisip, damdamin o pananaw bilang isang mag-aaral. Ikatlong talata, mga tanong, konseptong hindi nauunawaan at hamon sa paksang ito. Suri sarili. Batay sa paksang pinag-aralan, suriin ang iyong pananaw kung ano-anong mga paraan upang matupad mo ang iyong mga sariling tungkulin bilang kasapi ng pamilya. Ang mga paraang ito ay aking tutuparin para sa aking pamilya. Tama o mali? Isulat ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung mali. Upang mapanatili ang magandang pangalan ng pamilya, inaasahan na ang mga magulang ay magtuturo ng mga moral na halaga sa kanilang mga anak. T. Mahalaga na aprobado ng lahat ng mga miyembro ng pamilya, kasama na ang mga anak, ang mga patakaran sa loob ng tahanan. P. Ang kalinisan ay nagsisimula mula sa personal na kalinisan hanggang sa kalinisan sa bahay. Ang tamang sagot ay T. Kasama sa paggalang ay tawagin ng mga nakababatang kapatid ang kanilang mga nakatatandang kapatid ng may paggalang. Huwag magsalita ng mabigat o humingi ng tulong ng magalang kapag kailangan nila ng tulong. Ito ay T. Upang mapanatili ang pagkakaisa sa pamilya, hindi na kinakailangan ng mga magulang na kumilos. Ito ay M. Ang mga pamilyang nag-aampon ay nagpapakita ng pagmamahal. Ito ay T. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga tahanang Pilipino ay may mga nagtatrabahong mga ina. Ito ay T. Ang pagpili ng tatay na maging tagapag-alaga sa bahay ay base lamang sa kanyang pansariling kagustuhan. Ito ay M. Maaaring may mga anak na biological at hindi biological, ang blended families. Ito ay T. Sa ngayon, dumarami na ang bilang ng mga pamilyang may isang magulang dahil sa paghihiwalay ng pamilya na nagdudulot ng paghihiwalay, pag-iwan o anulasyon ng kasal. Ito ay T.